the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Prayer to the Sacred Heart of Jesus and the Immaculate Heart of Mary. O Heart of Jesus, pierced for our sins, and giving us your Mother in Calvary. O Heart of Mary, pierced by sorrow, and sharing in the sufferings of your divine Son, for our redemption. O sacred union of these two hearts, praised be the God of love, who united them together. May we unite our hearts and every heart, so that all hearts may live in unity, in imitation of that sacred unity which exists in these two hearts. Triumph, O sorrowful and immaculate Heart of Mary. Reign, O most Sacred Heart of Jesus, in our hearts, in our homes and families, in the hearts of those who, as yet, do not know you, and in all nations of the world. Establish in the hearts of all mankind the sovereign triumph and reign of your two hearts, so that the earth may resound from pole to pole with one cry. Blessed forever be the most Sacred Heart of Jesus, and the sorrowful and immaculate Heart of Mary. Obtain for me a greater purity of heart and a fervent love of the spiritual life. May all my actions be done for the greater glory of God, in union with the divine Heart of Jesus and the Immaculate Heart of Mary. Hear and answer our prayers and intentions, according to your most merciful will. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Sing hallelujah to the Lord, and sing hallelujah to the Lord, and sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah to the Lord. And sing hallelujah to the Lord. And sing hallelujah to the Lord. And sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah to the Lord. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo, Kapitulo 11, versikulo 25 hanggang 30. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, "Pinasasalamatan kita, Ama, Panginoon ng langit at lupa, sapagkat inilihim mo ang mga bagay na ito sa marurunong at matatalino at inihayag sa mga may kaloobang tulad ng sa bata. Oo, Ama, sapagkat gayon ang ikinalulugod mo. Ibinigay sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay. Walang nakakikilala sa anak kundi ang Ama, at walang nakakikilala sa Ama kundi ang anak,
at yaong marapating pagpahayagan ng anak. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y pagpapahingain ko. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin. Ako'y maamo at mababang loob, at makasusumpong kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa, sapagkat maginhawang dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. So yun po ang ating ebanghelyo sa araw na ito ng linggo, July 9, 2023. Isang mapagpalang linggo po sa ating lahat, at nandito naman po tayo ngayon upang pagnilayan natin ang ating ebanghelyo sa araw na ito ng linggo. Ito po ay mula kay San Mateo chapter 11 verse 25 to 30. So, kumusta po mga kapatid? Kumusta po yung linggo natin? Sana naway nakapagsimba tayo at nakatanggap sa ating Panginoon in the presence of the Holy Eucharist. So, bago po ako magbigay ng aking munting reflection, ako po ay muli bumabati sa inyo isang mapagpalang linggo, at ako po ay nagpapasalamat sa inyong lahat sa inyong pagtatangkilik sa ating munting gawain na ito, sa ating munting channel na ito, at sa inyong mga panalangin. Marami pong salamat sa inyo, sa lahat nating mga subscribers, sa ating newly subscribers. Marami pong salamat. At of course, ako po ay nagpapasalamat sa ating Panginoon sa mga oras na ito na nakatanggap tayo ng kanyang blessing. Marami pong salamat, Panginoon. At sa ating ebanghelyo sa araw na ito, bigyan ko lang dito ng munting pansin, ang verse 28 hanggang 30, at ito po yung ating babasahin in English. Come to me, all you that are weary and are carrying heavy burdens, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy and my burden is light. So, mga kapatid, ang ating Panginoong Jesucristo ay nag-o-offer ng kanyang sarili at nag-aanyaya sa atin na lumapit po tayo sa kanya. Lalo-lalo na kung may mga mabibigat tayong problema, ay wala na ibang tayong lalapitan para gumaan ang ating problema. Ganyan tayo kamahal ng ating Panginoon. Hindi niya papayagan na magkaroon tayo ng mabigat na mga suliranin sa ating buhay. So, inaanyayahan tayo, i-invite tayo ng ating Panginoon na dumulog tayo sa Kanya sa bawat sandali ng ating buhay. Araw-araw ihabilin natin ang ating
mga gawain, ang ating mga struggle, ang ating journey, no, sa mundong ito. So, hindi maipagkaila that sometimes makaranas tayo ng talagang parang hindi na natin makayang pasanin, no, ng mga suliranin, ng mga trials. But din, dito sa ating Ebanghelyo ngayon, sinasabi natin ng ating Panginoon na dumulog at lumapit tayo sa Kanya, manalig, at ang lahat ng ito ay mabibigyan ng kagaanan. So, ano man yun ang dinadala mo ngayon, kapatid, huwag mong dalhin yan, no, ng solo. I-offer mo ito sa ating Panginoon. Dahil siya lang ang makapagbigay ng totoong kapahingaan sa atin. Yun nga lang, sometimes tayo din ay umiiwas, no, sa ating Panginoon. Ibang wala tayong pananalig, kulang tayo sa pananalig sa Kanya. Minsan kasi ang gusto natin kaagad-agad mabigyan, no, ng kasagutan ng ating hinihiling. But din itong mga bagay na ito, pag lalo nating dinideny at iniiwasan ang ating Panginoon, ay lalong bumibigat, no, itong pamatok, no, sa ating balikat. Kung inyong maalala, no, sa nayon, yung pamatok, yung bang nilalagay sa liig ng kalabaw o baka pag nag-aararo or na mahila ng karo. So yun. So in literal sense, no, pag nilagay sa liig mo yan, ay talagang mabigat yan kung may dala at ibang hihilain mo rin na karo na may karga, no, mabigat yan. So yun ang mga bagay na inahambing sa pamatok, yung mga problema natin, no, not only in our physical problem or problema nating physical, but most likely sa spiritual. Yun na nga, ang ating Panginoon ay nagsasabi na dumulog tayo sa Kanya. Dahil siya po ay may mahabaging puso, mapagmahal, at tutulungan niya tayo na gumaan o mawala man yung mga problema na yan, yung bigat na yan na dinadala natin sa ating buhay. So mga kapatid, sa paanyaya ngayong araw na ito, no, base sa ating gospel ngayon, naway bigyan natin ng response, ano, tumalima tayo, no, sa paanyaya ng ating Panginoon na dumulog, lumapit at manalig sa Kanya, para itong mga dinadala nating mga mabibigat na suliranin ay mabigyan ng solusyon at magkaroon tayo ng mapayapang pag-iisip at pamumuhay. So mga kapatid, I entrust everything to Him because nandiyan siya palagi, handang-handang umalalay sa atin at handang-handang tulungan tayo para mapagaan ang ating mga dinadalang
pagsubok at problema sa buhay. Dapat tayo matuto, no, sa mga sinasabi niya at sa mga kanya mga kautusan para po tayo ay magkaroon ng maganda at free from any burdens. So, sana naway mga kapatid, pag nilaya natin itong kanyang mga salita at ang kanyang paanyayaya ay ating pakinggan at tumalima tayo. So, yun lang po mga kapatid at marami pong salamat. Sa muli ako po ay nagpapasalamat sa lahat ng ating mga subscribers, sa ating mga viewers. No? Marami pong salamat sa inyo. Naway ang Panginoon ay gagabay sa atin sa ating araw-araw na pamumuhay at wag lang po natin kalimutan na kumapit lang po sa patalim ang salita ng ating Panginoong Jesucristo. Marami pong salamat at God bless us all. Manalangin po tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Let us pray. Spirit of wisdom and understanding, enlighten our minds to perceive the mysteries of the universe in relation to eternity. Spirit of right judgment and courage, guide us and make us firm in our baptismal decision to follow Jesus' way of love. Spirit of knowledge and reverence, help us to see the lasting value of justice and mercy in our everyday dealings with one another. May we respect life as we work to solve problems of family and nation, economy and ecology. Spirit of God, spark our faith, hope, and love into new action each day. Fill our lives with wonder and awe by your presence, which penetrates all creation. Amen.